Isang task force ang bubuuin ng Malacanang para pagdating daw ng taong 2030, wala ng Pilipinong magugutom. Batay sa isang survey, mahigit 2 milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa huling bahagi ng taong 2018. May report si Ivan Mayrina. Sa kainitan ng araw kanina, nakita namin ang 3 batang nanlilimos. Iniisa-isa magkakatabing restaurant sa isang commercial district sa Quezon City. Sa aming pagsunod sa kanila, nakita namin ilang beses silang sinaway, pinagtabuyan. May ilan namang nagabot ng barya. Kung ang marami sa atin nakahain na sa mesa ang ating tanghalian, para sa mga batang ito, ang kumain ng 3 beses sa isang araw ay walang katiyakan. Paano nga pag hindi ka binigyan? Hindi na lang po kami kakain. Batay sa survey ng Social Weather Station, sinatayang 2.4 na milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas na ng gutom ng minsan sa huling 3 buwan ng 2018. Aminado Malacanang na isang seryosong problema sa bansa, ang gutom. Bilang tugon, bubuo ang palasyo ng Interagency Task Force on Zero Hunger para wakasan ang gutom sa taong 2030. Bahagi ito ng Philippine Development Plan at isa sa mga pangako sa 10-point agenda ng Administrasyong Duterte. Dapat 2.5 years, mabawasan natin ng 25% yung hunger incidence ng bansa. Okay. And another 2.5 years, another 25%. And then another 2.5 years, another 25%. Hanggang aabot tayo dun sa 10 years. Pamumunuan ni Cabinet Secretary Nograles ang task force at magiging lead agency ang DSWD at Department of Agriculture. Bibigyan prioridad ang mga bata lalo pat base sa datos na hawak ng Office of the Cabinet Secretary. May halos 14 na milyong batang Pilipino ang undernourished o kulang sa nutrisyon. Sa 2018 Global Hunger Index sa base sa datos sa mga ahensya ng United Nations, pang-69 ng Pilipinas sa 119 na bansa, kung saan number 1 ang mababang antas ng gutom at number 119 ang may pinakamalubha at nakababahalang antas ng gutom. Sa index score na 20.2, nasa kategoryang serious ang Pilipinas base sa 4 na indicator: undernourishment, child wasting o pagkapayat, child stunting o pagkabansot, at child mortality. Pinaka-short term natin, yung addressing undernutrition, yung underweight, pati yung stunted growth. So if yung titingnan natin, i-map out natin yung priority provinces, municipalities, and cities across the country. May 31 lalawigan ang natukoy ang task force sa magiging prioridad ng programa kung saan malaki ang problema sa gutom. Bukod sa pagpapalawak ng mga feeding program sa mga paaralan at mga komunidad, bubuo rin daw ng mga programa para sa agrikultura para masiguro ang food security ng bansa ng pangmatagalan. Ivan Mayrina, GMA News.